take photo. Wow, diba? Mabilis, mabilis. This is the world's smallest action camera. It only weighs about 35 grams, and I think this will be a game changer, and let me tell you why. But first, let's roll the intro. Hey guys, welcome back to the channel. My name is Eldon, your Millennial Tito, and in this channel, gumagawa tayo ng mga content creation related videos. So for today, i-review natin ang camera na to, the Insta360 Go 3. This video, i-discuss ko kung ano yung mga nagustuhan ko sa features ng camera na to and yung mga sa tingin ko kailangan pa nilang improve. And para kanino ba itong ganitong klaseng camera. Just a disclaimer guys, this is not a sponsored video. Gusto ko lang po talagang i-review itong camera na to kasi sa tingin ko na-address niya lahat ng pain points ng mga previous ko na ginamit na action camera. So, without further ado, let's go with the video. The first feature that I absolutely love about this camera is its lightweight and it's portable anywhere. It's lightweight, it's portable, and you can stick it anywhere because it has this magnetic back. So kahit saan na anything that is metal, it would pretty much stick to anything that's metal. Ayan, di mag-focus, ayan. So this one will stick into anything that's metal. So for example, isa kang fitness channel na hindi mo na kailangan mag-set up ng mga tripod or what. Pwede mo siyang i-mount directly dun sa mga bakal-bakal sa gym. And ang kagandahan niyan, since magnetic siya, it also comes with a magnetic pendant. So, yun. So this magnetic pendant, you can wear it and the action camera will just stick through this one real quick. Ganito siya. So inside, yan. Hindi ko mailagay dito kasi may mic ako. So, ayan. Pero you can see, ganito siya. Maging itsura niya. I've been using this camera for almost a month now. And ang masasabi ko dito is very helpful siya. Especially if you're going to do first-person shooting. Let's say, first-person point of view photography. Let's say, yung mga street photographers na kinukunan nila yung mga subject nila. Kung dati na kayo may action camera, makaka-relate kayo sa pendant na to. You don't need a lot of accessories para lang i-mount sa dibdib ninyo. It's all magnetic and it sticks straight away. So, it's more of a run and gun setup. So, ayun. It also has this, angle. Kung gusto mo medyo mababa pa, di ba? Kung medyo nakababa yung angle ng camera mo, yan. Pwede mo siyang i-mount ng ganyan. Or kung gusto mo naman pataas, edi the other way around. Ganun lang siya. And grabe yung mounting system niya. Ang tikas no magnet. Tapos, next na nagustuhan ko sa kanya is itong separate niya na action pod. So, running the action camera itself, it's about 40 minutes of record time. But with this action pod, detachable action pod, it runs at about 140 minutes or let's say 2 hours and a half siguro kaya niya. And what's good about this is you can reframe your shots. Pag naka-on na yung camera, let's say you'll turn the camera on and makikita ninyo na kung ano yung nakikita ng camera na to, wirelessly siyang nagko-connect dito sa action pod. So for example, magbabike ka, once na ma-mount mo na siya, hindi mo na kailangan mag-test shot. Again, sa mga dati nang merong action cameras, this is very helpful kasi what we usually do, i-connect natin siya sa phone. Pagka-connect natin sa phone, saka pa lang tayo magte-test shot. Or minsan nga, ang hirap i-connect sa phone, di ba? Alam niyo naman yung ibang action cameras. Medyo mahirap i-connect sa phone, depende sa phone na meron kayo. Tapos, kailangan mo muna mag-test shot, which is dito, pagka-on mo,
run and gun agad. Let's say you're going to go biking. Pwede mo siyang i-mount and then ma-reframe mo na agad yung shot mo. Yan, di ba? Ma-reframe mo na kaagad siya. So, real time kung ano yung nakikita mo dito na siya. And I always make sure na naka-on yung rule of thirds ko para proper yung framing ko, which we'll talk about more later dun sa ano niya, sa 360 horizon lock niya. Yan. Sobrang smooth ng internal stabilization ng camera na to. And I will show footages dito after this kung gaano ka-smooth yung ano niya, yung inflow stabilization. So, let's shake. Mas magandang tingnan yung video ninyo. Next is the connectivity. Let me just emphasize this. The connectivity of this camera is superb. Once ko lang siyang pinair, and after that one, hindi na ako nahirapang mag-pair ulit sa kanya kasi sobrang ano niya, sobrang automatic na siya nagpe-pair. I've used a lot of action cameras and this is perhaps one of the best connectivity. And yung application niya sa loob is sobrang responsive. Yun yung ano ko, yun yung term ko. Speaking of responsiveness, makikita ninyo na pag in-scroll nyo to, sobrang smooth din nung ano niya, nung interface niya. And very responsive din yung kanyang mga ano, yan. Very responsive din yung kanyang buttons. Straight away, nagre-respond siya. And pwede man na rin i-view dito yung mga nakunan mo as long as nakakonect ito dito sa action pad. Next is the 360, the articulating flip screen. Again, this is more of a vlogger camera. Pwede mo kasi siyang gamitin pang vlog. So, it's very useful na makikita mo yung sarili mo. Although wide angle naman siya, talaga makikita ka. Pero kung gusto mong i-reframe and let's say, i-repurpose yung mga content mo, you always have to put the rule of thirds na ano, na grid. That way, pag nag-shoot ka, pakita ko yung rule of thirds. Yan. Yung rule of thirds na grid, yung gitna na vertical, pwede mo siyang repurpose for TikTok or for Reels. So, madali kang makagawa ng content for cross multimedia posting. Okay, ano pa ba? Okay, the accessories that comes with it. Lahat ng essential for it to be used at its full potential is included already. Let's say itong multifunction na sticky mount. Yan. Pwede mo siyang i-stick kahit saang, let's say, sa bubong, sa kisame, or anything that's mountable na basta malinis yung surface, hindi siya dusty, didikit to, kakapit to. You can mount it with this pivot, ano ba to? Basta ganun yon. Pivot mount. Yan. And magnetic din po ito, mga kapatid. Ayan. Tapos meron siyang, for safety, meron siyang clip. That way, magnetic na tapos naka-clip pa siya. Very safe. O, di ba? Ganun siya. So, halimbawa, i-mount mo siya sa car, sa dashboard ng car, pwede yan. Ito pa, isa pang accessory na gusto ko is yung mount cap. So, pag mount mo siya dito, magnetic din ito. Guys, magnetic din yan. Once na minount mo siya dyan, yun, dumikit na. I-mount mo lang ito dun sa front ng cap and ganyan yung mount niya. So, I use this pag sa mga driving videos ko. Ginagamit ko to pag, halimbawa, kasi kapag dito nakamount, hindi siya makikita yung harap. So, ginagamit ko to kapag sa mga driving videos ko, sa mga POV, pwede rin siya. This is also waterproof, while this one is water resistant. Okay? Yung mga splashes ng water, okay lang siya. Pero, wag lang dito sa loob. May AI editing din to, guys, which is I will show dito sa sa side ng video na to siguro or separate video. Ang ganda ng AI editing niya, which is kaya niyang mag-edit in-app yung mga highlights lang. Although may mga ganun na rin naman
before sa ibang mga camera. Pero ang napansin ko sa kanya, maganda yung pagka-edit and maganda yung yung highlights na na-capture niya. Yung iba kasi nadedetect lang kung ano yung may salita. Yung sa kanya is nadedetect niya halos lahat ng importante talaga na scenes. Next feature na nagustuhan ko sa camera na to is yung voice command niya. So, sana hindi ako mapahiya, diba? Take photo. Oh, diba? Mabilis, responsive siya. Okay. Focus mo natin. Start recording. Oh, diba? Very responsive siya. So, halimbawa, nasa labas kami, gusto ko lang mag-video biglaan or meron ako may gusto kong i-vlog ng mabilisan, di ba? Start video. Ganun. Gago. Start video. Meron pa rin siyang room for improvement, which is i-discuss naman natin. First, disadvantage niya is fixed ang kanyang memory. Fixed ang memory nito, guys. So, meron siyang tatlong variant na 32GB, 64GB, and the 128GB. Hindi siya katulad ng iba na pwede mong salpakan ng additional na memory card. Ito, hindi. Fixed lang siya. I got the 128GB for the reason na may firmware updates yan that will also take up space. Kaya mas pinili ko na yung pinakamalaking memory possible. Room for improvement number 2. Wala siyang mic jack. Hindi ka pwedeng maglagay ng external mic na mas makakuha ng clean audio. Katulad nito, clean audio. 'Di ba? Wala. Ang mic niya lang na nandito is ito. Yung nandun, yung built-in. Although dalawa naman yung mic niya, isa dito and isa dito and isa dito. Dalawa, tatlo yun no? Pero yun yung nakita ko, sabi, dalawang mic setup daw. So, hindi ko alam kung true and true tong dito sa taas, tong vertical, and then isa dito. Maganda naman yung quality ng mic output, yung niya, yung capture ng mic niya. Pero iba pa rin yung meron kang external mic. Next room for improvement, I would say, is yung resolution niya. Now, hear me out. I understand na kaya hindi siya nag-overheat. It's because ang maximum output ng resolution niya is 2.7K at 30 frames per second. Pero ang kagandahan sa kanya, at post, pwede mo siyang i-render up to 50 frames per second. So, smooth pa rin naman yung quality ng video mo na makukuha dito. Pero it's always good to have that 4K smooth video. So, yun lang. Siguro, advantage kasi hindi siya nag-overheat, hindi masyado nahihirapan yung processor niya. But at the same time, naka-compromise naman yung resolution. So, next na room for improvement is battery life. Para sa akin, hindi naman kulang. Pero kung kaya nilang dagdagan pa yung battery life nito, I understand na kapag hindi siya nakalagay sa action pad, 40 minutes lang talaga yung kanyang record time, 'di ba? Although ito, pwede mo naman siyang i-charge kasi naka Type-C na yan. Pwede mo naman siyang i-charge habang ginagamit mo to. Pero unlike nga ng ibang action camera, di ba, na pwede mo kagad i-replace yung battery, mayroong external battery na mabibili, third-party batteries, di ba, it just makes life easier. Pero yun nga, kung pwede lang nilang extend yung yung battery life nito. Lastly, room for improvement is, I think, kailangan lang nilang dagdagan pa yung accessories. Not with the box, okay? Pero, yung iba pang mga accessories, like dive case, may nakita ako sa internet na dive case. Sana magkaroon pa rin ng ibang mga mounting system. Like, for example, for more extreme sports, na yung pwedeng ilagay dito. Hindi ko alam kasi kung pwede to di ba? Hindi naman siya pwedeng ilagay dito, let's say for skydiving. Although hindi naman ako nag-skydiving, pero yun lang naman. Ano lang naman yun, medyo malikot lang yung utak natin na kung saan pa natin pwedeng gamitin tong camera na to. I believe that this camera has a lot of potential. And first pa lang naman itong inilalabas nila ng ganitong detachable. Who is this camera for?
Ang sagot is, para sa akin, doon sa mga on-the-go, run-and-gun shooters, yung gusto lang kaagad makakuha ng quick capture, quick highlights, pwede to. 'Di ba? Kasi ano siya on the go siya. Ano siya, ang pinagpilian ko is yung Insta360, yung pinakauna nilang nilabas. Yung kaya mong kunin yung 360. Kaya lang, kapag may POV content ako, like photography, or yung driving videos ko, POV videos ko, hindi ko siya maka-capture na hands-free. So, kaya ito yung option na kinuha ko. The other option was the Insta360 Ace. Merong lumabas na Ace. It's also like this, action camera. Yun, naka 4K na yun. Pero, hindi siya nadidetach na ganito. And, for me, this is the main feature na kailangan ko. Kasi run and gun shooter nga ako. For example, may nakita akong subject, ipi-place ko na kaagad dito yung camera ko. Then, hawak ko na yung... for example, kasi run and gun shooter ako, ipi-place ko na kaagad dito yung action camera with the pendant or sa cup ko, nandun na siya. And then, I will shoot the subject straight away. Hindi na ako kailangan pa mag-set up. For the people na on the go, run and gun shooters, and gusto lang kaagad nila ma-capture yung content na kailangan nila. So, ayun. I hope this video helps, and kung nakatulong sa inyo and kung mas na-enlighten kayo, please let me know in the comment section below kung ano yung nagustuhan yung features. Kung meron na rin kayong ganito, please let me know in the comment section below. And again guys, this is Elden, your Millennial Tito. And I'll see you again in my next video. Bye-bye!